Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. At may magandang tanong dito, nakita ko ay talagang interesante yung kanyang tanong. Ito ay galing kay Kwando. Sabi ni Kwando, kung kayo ang may-ari ng Biblia, saan mababasa na magkasama sila San Pedro at Linos? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. At may magandang tanong dito, nakita ko ay talagang interesante yung kanyang tanong. Ito ay galing kay Kwando. Sabi ni Kwando, kung kayo ang may-ari ng Biblia, saan mababasa na magkasama sila San Pedro at Linos? Hindi San Pedro yung kasama niya, si San Pablo. Ayan, tanong mo mali. Kwando? Babasahin natin na, nandiyan ba si Linos sa Bible? 2 Timothy chapter 4 verse 21. Do your best to come before winter. Eubulus, Pudens, Linus, and Claudia send their greetings, and so do all the other Christians. Andyan na pangalan ni Linus. Ngayon, kung titingnan mo yung commentary on the New Testament patungkol sa sino ang Linus na yan, itong sinasabi. Erastus, mentioned in Romans 16:23, is a city treasurer of Corinth. Sabi dito, Trophimus was an Ephesian of pagan origin. Acts 21:29. These are members of the Roman Church known to Timothy from his stay at Rome during Paul's imprisonment. Linus, according to Saint Peter, Irenaeus is Saint Peter's successor. Sabi ito si Linus, according to Saint Irenaeus, is Saint Peter's successor. So, kasamahan siya ni Apostol Pablo. Yung tanong mo kasi, magkasama sila ni Pedro, hindi. Kasamahan siya ni Apostol Pablo. Si Pablo ang nagsulat kay Timothy. Ang sabi ni Apostol kay Pablo kay Timothy, do your best to come before winter. Eubulus, Pudens, Linus, and Claudia send their greetings, and so do all the other Christians. At yung Linus na yan, according to Saint Irenaeus, is Saint Peter's successor. Ayan, maganda ang sagot ko sa iyo, Brother Kwando. Okay, next naman na tanong naman dito. May nakarisan ba sa Zoom? Wala? Okay, ito tayo sa next question naman from 6520. Sabi niya, good evening po, Brother Jando. Ask ko lang, since wala ako sa Pilipinas, yung Santo Niño ko na Rebulto at Angel Rafael na bili ko sa Simala. Kaso na bless yun sa nagpanggap na Rafael o Baltasar na sumanib sa katawan ng ninang ko po. Ngayon, gusto ko ipatanggal sa bahay ko po at paano ang tamang paraan. At ang asawa ko wala sa state of grace kasi naglalaro pa yon ng tungit at sabong. Sino ang pwede gagawa noon? Please help me kasi ayoko nang maglala pa itong nararamdaman ko sa mukha ko. Sobra pangangate. Parang nangangagat na langgam po. Hindi na maganda ang nangyayari sa akin po. Thank you. Brother Romer, pakisagot. So, ganyan bro, Chando, no?
Yung ano ba yung Santo Niño at saka yung mga imahe na nabili sa simala tapos blines ng ano yung parang sinaniban bro. Hmm. Yun ba yan? So ganito ang gagawin ninyo. I-break ninyo kahit wala naman talaga no, wala yung sinabi mo, wala sa state of grace. So surrender ninyo sa malapit na exorcist doon sa mismo na lugar ninyo kung saan kayo. Ang dami namang exorcist sa Cebu yan, bro. Hindi ko alam, walang sinabi ko sa taga Cebu siya eh. Walang sinabi. So, nasagot naman natin to. Pagka wala kayo sa grasya, una-una, i-catechize po natin yung kasama natin sa bahay. Ipapaalahanan po natin sila. Tapos yung mga ano, yung mga hindi man yan occult kasi mga galing man yan sa mismo na religious store, no? Na binili natin, hindi yan occult. Kaso lang, yung tawag natin contamination, kasi blines nga doon sa isang yung sinasaminiban, yung Gideon. So, ang gagawin natin, i-break po natin yan using the prayer of the handbook of the Catholic Church, yung Kapadres Kia. So, kung wala sa grasya, ang nang gagawin, kuhanin nyo po yung ano na yan, yung mga objects na yan, ilagay ninyo sa labas ng bahay, lagyan ninyo ng exorcism salt, at tapos kung nakauwi ka, kung nasa abroad ka, kung nakauwi ka sa Pinas, ayun, i-break ninyo po using the prayer po na nasa kung marunong ka mag-deliverance, yun lang, huwag kayong malito. Anong pamamaraan ng pag-dispose ng mga occult objects? Anong gagawin dyan? Kung marunong ka mag-deliverance, marunong ka rin mag-dispose. Kaya nga pa, yung nandun, state the name of the person. So, state the name of the person. So, anuhin nyo po, palitan nyo po, i-revise ninyo. State the name of the objects or yung sa bahay or sa aso or sa puno. Ganun lang kasimple. Yung in the name of Jesus, as Jesus to break the seal and consecration upon this, anong i-break mo? Yung punong kahoy upon this tree, upon this house, upon this dog, upon this cellphone, yung mga cellphone ninyo, i-seal ninyo. So, ganun lang kasimple. Tapos, pagkatapos na break yan, punta kayo ng page 100, yung cleansing prayer, yun lang kasimple. Pero, yung simple na yan, kailangan tala ng nasa grasya. Tapos, i-renounce ninyo yan, yung mga occult objects ninyo, kung mayroon kayo. Pero yung sa mga santo ninyo, mga ganon, na mga naputol na, hindi nyo na yan, i-break. I-ano nyo na po, ilagay ninyo sa sako, durugin ninyo, pero huwag nyo ipakita, huwag nyo i-live, ha? Huwag nyo ipakita doon sa Facebook or sa kapitbahay kasi mag-create ka ng skandalo. Baka magsabi sila, lumipat na pala to sa ibang relihiyon. Akala nila lumipat kasi dinurog mo eh. So, doon ka sa loob ng bahay. Pagkatapos, nung nadurog na yung mga yung mga objects na yan, nabasag na or mga galing yan sa mga occult. Kung galing sa occult, i-break. Pero yung mga nabasag lang, ilibing ninyo doon sa mismo na mga lugar na hindi talaga na maapak-apakan o madaan-daanan kasi dumaan yan sa blessing na-desecrate lang. So, ilibing po natin, tapos lagyan natin ng exorcism salt, magkasal lang tayo ng Our Father, Hail Mary, Glory be. Yun lang po, yun lang po kasimple. Yung mga naputol na mga rosary, mga ganon, ilibing niyo po, ibalik sa lupa. Yun naman talaga ang ginagawa noon pa. So, yun ang gawin natin. Huwag tayong matakot kasi yung meron na dito na possess. Bakit na possess? Dahil sa takot. Yun lang talaga, no? Yung takot. Activate your faith, not your fear. So, yun lang po ang sagot natin, Rojando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. And then, dito naman tayo ngayon sa next na tanong naman from Renz Carlo TV Vlog. Bro JD, pwede mag-rosary diretso, di na mag-misteryo? God bless, bro. Okay, Brother Angel. Brother Angel. Okay.
Optional ang rosary kasi, optional naman. Yung iba, nag-Hail Mary, Hail Mary lang sila, o yung iba, yung ginagamit nga yung rosary, yung sa bracelet lang. So, optional naman yan, pero mas maganda talaga, lagi natin sinasabi rito, yung sacrifice ba? Yung iba nga, may litany pa eh. Nagtataka naman ako, ba nag-rosary ka? Anong walang mystery? Paano maging rosary yun, no? So, yun po, mas maganda kumpletuhin natin, no? Turo kasi na simbahan. Lagi natin sinasabi, no? Yung sincerity ba? No, nandun yung honesty and sincerity natin. Mag-sacrifice ng konti kasi nandun yung blessings kasi doon sa sacrifice eh. Yun ang mahirap kasi, no? Yung iba tinitipid ba? Parang yung ano, yung pagka Friday na Friday abstain from meat or no meat Friday lang yun. Pero ang dami pang tanong ng mga tao, yung iba na nami-miss pa yun. Iisip ko nga, bakit ganun, di ba? Tapos gusto natin buhay na walang hanggan. So kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, kapalit nun, daig pa nung gold yun, daig pa ng kung ano-ano sa dito sa mundo yun, daig pa nung, sabi nga, daig pa ng mga trillion-trillion o billion na mga pera, yung mga nakurakot ng mga tao. Ano, walang ano talaga yung buhay na walang hanggan. Eh. Tapos, ayaw magsakripisyo naman ng tao, edi idagdagan mo, walang mas nakakagit pa doon. Kumpletuhin mo, kapatid. No, kasi alam ng Diyos na nasa puso natin. Huwag natin tipirin. Yung oras ba, yung iba marami pang oras sa TikTok, sa YouTube, pero pagdating sa pagdadasal, walang time. Eh, paano tayo makakapasok sa langit? Sasabihin ni Lord sa atin, eh, wala kang time sa akin. Paano yan? Doon ka na lang, di ba? Doon ka sa mundo kasi masyadong makamundo yung ano mo pagdating sa prayer mo. Alam ng Diyos ka kaya nakaano tayo, 'di ba? Bubuklatan tayo. Ang dami kayang mga salat na nakikinig po, no? Ang daming mga saints ngayon yung bumalik no na-judge sila kagad. Alam niyo po yung isang sinabi ng isang saint na nagbumalik sa sa muling pagkabuhay. Talaga pinakita sa kanya yung ginawa niya. At alala, tandaan po natin, from Old Testament to New Testament, hanggang sa Book of Revelation, bubuklatan tayo ng aklat ng buhay. Nakikita ng Diyos kung anong ginagawa natin, kung anong priority natin, eh makikita yun. Pag-rosary ka nga, walang mystery, tinipid mo pa. Amen? Minsan nga, yung nakakalungkot lang, kahit misa, isang oras na lang, late pa. Tapos nagmamadali pang umalis. Tapos yung suot-suot pa, yung iba hindi na naliligo, yung iba, ang Diyos ang anuhin mo. Ang Diyos ang haharapin mo. No? Tapos naka-short, hindi naligo, tapos yung iba late. Alam mo yung, pero gusto mong makarating sa langit. But you don't want sacrifice. And you don't want to give the best for the Lord. And God knows that. So, mas maganda kapatid, give mo yung best. Lagyan mo na mystery, lagyan mo na sacrifice pa, more prayers pa, para magkaroon tayo ng more blessings. Bro Jando?